Sa pag-umpisa natin ng taon upang magkaroon tayo ng direksyon sa buhay, mahalagang magsimula tayo sa pagkilala at pagtingin sa ating sarili at sagutin ang tanong, sino ba ako? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit ang nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betanya, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay selfhood. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Muli po, Happy New Year po sa ating lahat. Mga kapatid, sa pag-uumpisa ng taon, napakahalaga ng Ebanghelyo at ng sinasabi nito para sa ating lahat sa pang-araw-araw nating buhay. Merong isang templo sa Delphi na bago ka pumasok sa pintuan o sa bukana ng templo ay nakasulat, "Know thyself." Kilalanin ang sarili. At ito ay ginamit ng ilang mga philosophers noon, no? At ito'y ina-attribute kay Socrates na napakahalaga na palagi tayo mag-umpisa sa napakahalagang tanong, sino ako? Pagkilala sa sarili. At ngayong taong ito, napakahalaga na mag-umpisa tayo sa ating sarili. Kung gusto nating malayo ang ating marating, kung gusto nating maging matagumpay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, napakahalaga na nag-uumpisa tayo sa step number 1. At yung step number 1 ay ang pagkilala sa sarili. Know thyself. Dito sa ating gospel, mga kapatid, narinig po natin itong tanong kay Juan. Tinanong siya ng mga isinugo ng mga Pariseo na kung sino ba talaga si Juan. Tinanong nila, ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang isa sa mga propeta? Ikaw ba yung aming hinihintay? At sabi lahat ni Juan Bautista sa kanila, hindi. At tanong nila, sino ka kung hindi ikaw yon? Bakit ka nagbabautismo? Napakahalaga ng Ebanghelyong ito sa buhay natin, mga kapatid, dahil paano nga ba natin makikilala ang ating sarili? Sometimes, we can understand who we are if we understand who we are not. Alam niyo po, ito yung sinasabi doon sa gospel natin na ang tanong nila, ikaw ba si Elias? Anong sabi ni Juan? Hindi ako yon. Hindi
si Juan si Elias at hindi si Juan ang Mesiyas. Napakahalaga na para kay Juan, alam din niya ito sa kanyang sarili kung sino hindi siya. At alam ni Juan kung sino siya. Kaya nga, agad-agad niya sinasabing, hindi ako yan, hindi ako yan. Ngayon sa mundo ng social media, alam natin na maraming mga kabataan, o siguro hindi lang naman kabataan, yung madali na lang magpanggap when it comes to social media. Pwede tayong gumamit ng mga profile pictures na hindi naman tayo, o kaya naman mukha nga natin pero marami ng mga editing na ginawa. At pwede tayong magpanggap ng mga personalities sa social media. Madalas, kung ano yung binabahagi natin sa mundo ng social media ay kung sino ang hindi tayo. Kaya nga, madaling magpanggap, magkunwari sa mundo ng social media. Kaya nga, magandang tanong sa ating sarili, gaano na ba natin kakilala at gaano ba tayo ka-at home sa ating mga sarili? Gaano natin katanggap kung sino tayo at kung sino hindi talaga tayo? Kaya napakahalaga na kung gusto nating malayo ang marating natin sa buhay, mag-umpisa tayo sa unang tanong, sino ako? Mga kapatid, ito'y hindi biro-birong tanong. Ang tanong na ito ay nangangailangan ng seryosong sagot. Dahil kapag mali ang ating sagot sa tanong na ito, mali rin yung ating sense of direction, mali rin yung ating sense of purpose sa buhay. Kapag malabo, hindi malinaw o kaya ligaw ang ating sagot sa tanong na ito, apektado ang lahat sa buhay natin. Dahil kung ano yung pagkilala natin sa ating sarili will define also yung purpose bakit tayo nabubuhay. Yung ating pang-araw-araw na kilos at gawa, yung ating mga desisyon will be influenced and affected by our self-knowledge. Sino ba ako? Kaya nga, magandang tingnan din natin sa ating sarili, sino nga ba yung hindi ako? Sino nga ba yung hindi ikaw? Para maintindihan mo kung sino ka talaga. Una, lagi nating tatandaan that we are not what we have. Hindi tayo kung ano yung meron tayo. I am not what I have. Kasi I am more than what I have. Minsan sinusukat tayo at kinikilala tayo sa kung ano lang yung meron tayo. Pero paano kapag nangawala ng lahat ng meron tayo? Eh di, saan tayo pupulutin? Wala. Kaya minsan hindi natin makita yung ating sarili kapag kaunti-unti nang nawawala yung dating meron tayo. Mga kapatid, always remember that we are not what we have. I am not what I have. I am more than what I have. Pangalawa, we are not what we do. I am not what I do. I am more than what I do. Kasi kung ang batayan lamang ng ating pagkakakilanlan ay kung ano yung ating ginagawa, but of course, mahalaga ito because sabi nga, action follows being. Yung ating pagkatao ay itinutulak ng mga ginagawa natin. Kung anong ginagawa natin ay nagpapakita, nagpapakilala ng pagkatao natin. Yes, that is true. Pero we are more than that. We are more than that. Dahil darating ang panahon, yung mga nagagawa natin ngayon, na malakas pa tayo, darating ang panahon, hindi mo na magagawa yan. Paano yung mga may kapansanan, yung mga paralitiko o kaya naman ay nagkasakit at na-stroke? Ibig sabihin ba, they are lesser human beings? O kaya naman walang purpose ang kanilang buhay? Walang halaga ang kanilang buhay because of their situation na wala naman silang nagagawa? Mga kapatid, we are more than what we do and what we cannot do. Pangatlo, yung we are more than what they say we are. I am more than what they say I am. Maraming sinasabi ang mga tao sa atin, pero always remember that you are more than that. Mas alam mo at kilala mo ang iyong sarili, at mas kilala ka ng Diyos, of course. So, kung tayo ay more than what we have, more than what we do, and more than what they say we are, sino tayo? So mahalaga na maunawaan natin
kung sino hindi tayo. So ngayon, sagutin natin ang tanong, sino talaga tayo? Sabi sa ating pananampalataya, we are created in the image and likeness of God. Tayo nilikhang wangis ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay pag-aalay ng sarili, pagbibigay ng sarili. Ibig sabihin, sino ako? Ako ay ang pagbibigay ng aking sarili. Ako ay kung ano yung ibinibigay ko. I am what I give. Ibig sabihin, sa pagbibigay, sabi nga ni San Francisco de Assis na sa kanyang panalangin, sa pagbibigay tayo ay tumatanggap. Ano yung tinatanggap natin kapag tayo nagbibigay? Yung ating sarili. Because we are what we give. I am giving. You are giving. Mga kapatid, ito yung mahalagang maunawaan natin at doon tayo dinadala ng ating pananampalataya. Kapag sinubukan nating sagutin ang tanong na sino ako, dadalhin tayo sa pagbibigay ng ating sarili, sa paglilingkod, sa pag-aalay ng sarili, sapagkat yon ang ating pagkatao. Tulad ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At ang tawag dyan, pagmamahal, pag-ibig. Mga kapatid, sana makilala at makita natin ang ating buong sarili sa ganitong pagtingin. Na tayong lahat, ang ating pagkatao, yung ating selfhood, tayong lahat ay nilikhang wangis ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay paglilingkod, pagbibigay, pagmamalasakit. Kaya nga kapag ginagawa natin ito, nabubuo ang ating pagkatao. Doon tayo magsimula. Ngayong taong ito, kapag ginawa natin yan, tayo ay magiging masaya sa buhay, magkakaroon ng kaganapan, at mabubuo ang ating pagkatao. Kapag buo ang pagkatao, malayo ang mararating. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buuhin mo kami. Turuan mo kaming magmahal araw-araw. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.